Mapapanahon itong issue nga harapin natin dahil kapag ganitong tag-ulan, sampayan is life. Hindi ba? Pero hindi lang ito girian sa sampay, ha? Ang namuong galit ay may malalim na pinaguhugutan. Ano kaya ang kwento sa likod ng atraso sa pasweldo? Sahod ng anak ko, ibigay mo! Yan ang sigaw ni Inday sa kaibigan niya na si Nene. Siyempre, pag kumuha ka ng isang tao na pagbabantayan sa tindahan mo o pagtitindahin mo, kailangan babayaran mo yun. Hindi o pwedeng wala. Siyempre, may pangangailangan din yung tao. Hindi naman sa lahat ng oras, hindi ko napapasahod yung anak mo. Hindi naman sa lahat ng oras, lagi malakas ang kita ko. Bayad-bayad din pag may time. Hindi po pwede yung thank you. May kita o wala, kailangan magbayad kasi yun ang pinag-usapan eh. Sweldo kaya ay mabayaran o tuluyan ang makakalimutan. Hay! Paano na ito? May pangangailangan din ng tao. Nasagad na raw ang pasensya niya sa atraso ng kanyang kapitbahay sa sampayan at maling pasahod sa anak niya. Ayun, parang kumbaga nag-extra yung anak niya, hindi binayaran o kulang ang bayad siguro. Tapos may kasama pang sampayan, ewan ko. Inday, humarap ka na. Ako, sanga-sanga na naman ito. Sanga-sangang problema, nagsimula sa pasweldo ba? Anong problema, Inday? Nireklamo ko po si Ning po kasi sinabi niya, kukunin daw niya yung tindera yung anak ko. Ngayon, actually, hindi ko talaga pinapayagan yung anak ko kasi minor pa. Gusto ko ng anak ko na, ma, total wala pang pasok, payagan mo na ako. Kasi may gusto din akong ipapaayos ko yung cellphone kasi sira, di ba, ma? O sige, papayagan na lang kita. O sige, unang linggo, pangalawang linggo, maayos naman yung ang pasahod ng anak ko. Pagdating ng 3 linggo, hindi na po pinasahuran. Pinagpahuguran mo yun ng anak ko. Magkano ang pasahod kada araw? Ang pasahod niya sa anak ko, 250. Yung 200, sahod niya. Yung 50, pangkain niya. Lagi siyang nagpaparinig na babayaran ko naman yung anak mo. Sabi ko, kailan pa? Alam mo naman gagamitin ho ng anak ko. Oh. Pampabayad ng cellphone. Kasi magpapasukan na ho. Ano naman yung sampayan? Pinutol ho yung sampayan ko kasi kaya ho ako nagsasampay sa baba kasi nasisira yung dryer ko. Kaya doon na lang po ako nagsasampay sa baba. Ngayon, bawat maglalaba ako ng uniform ng anak ko, nandyan yung nananadyasa na magsasampay ng basahan. Buti kung mabango yung basahan, siguro ilang linggo yatang hindi binabad niya, tapos isasampay. Kaya tuloy yung uniform ng anak ko, mabaho. Wala kayong mas malalim na pinaguhugutan? Wala ho po. Basta nananadya lang ho siya, yung bawat sampay ko ho, lagi niyang magluluto siya ng pritong tuyo, tapos yung bagoong, yung siyempre, yung anak ko, sabi, ma, bakit ganito yung amoy ng uniform ko? Di na kasi yung si Atining kumbaga sinasadya. Opo, hindi ko malaman kung nananadya o nang aasar.